So guys, proceed tayo sa lesson number 2. So dito, ang topic natin ay yung kahalagahan ng process control. Disclaimer lang guys, no? Ito ay for educational purposes only. So ngayon naman guys, ay alamin natin kung ano ibig sabihin ng process sa larangan ng process control at process industry. So basically, ang process ay ito yung tumutukoy sa mga pamamaraan na kung saan binabago niya ang isang raw materials into a new product. So halimbawa ng raw materials ay yung liquid or gas or slurry, no? So ito ay dadaan sa mahabang process, no? Bago maging new product. So isang halimbawa ng process ay yung pagta-transfer, no? So habang tina-transfer mo ang isang raw materials ay sinusukat natin yung kanyang mga process variables. So isang process din 'yan. So after natin mai-transfer at nailagay sa isang container ay hinahalo natin. Then after natin haluin ay pinapainit natin or pinapalamig yung product na 'yon, no? Then after that ay sinasala natin or tinatanggalan natin ng mga impurities, no? Pagkatapos matanggal yung impurities ay inilalagay natin siya sa isang storage tank, no? Once na nailagay na natin yung product natin, yung final product doon sa storage tank, ay kailangan din natin i-monitor yung kanyang quality, no? So tandaan natin guys, sa process, meron kang raw materials, no? Dadaan yan sa isang process. So then bago maging new quality product. So ang focus natin dito is itong portion na yan, no? So yan lang yung tatandaan natin. So guys, to illustrate yung pangunahing gawain sa process, halimbawa meron kang raw materials at gusto mo siyang gawing new product, for example, no? So of course, ita-transfer mo siya. So ang first process natin is ita-transfer mo siya into a particular container. Ngayon, habang tina-transfer mo yung product na yon, yung raw materials na yon, ay sinusukat. Ayan, yung number 2 process is kailangan natin i-monitor yung kanyang level, no? Pabago-bagong level at saka yung flow, temperature at saka pressure habang nagta-transfer ka ng raw materials into doon sa container. Ngayon, once na nailagay mo na siya doon sa particular container, ang next process mo dyan ay ihahalo mo siya, no? Para magkaroon ng reaction, no? Then after that, ang next process mo is painitin mo siya or palalamigin. So sa mga refinery, ayun, dadaan sa isang heat exchanger, no? Pagkatapos, ang number 5 ay para matanggal yung mga impurities ay i-filter mo siya, no? Sasalain mo. Tapos kapag meron ka ng product, ang next process mo dyan ay i-imbak mo siya into a particular storage, no? Ngayon, kasi ito na, meron ka ng final, sabihin natin final product na yan, no? Naka-imbak sa storage. Pero kailangan mo pa rin ang process na to na kung saan kailangan mong i-monitor kung yung level, no? Level, temperature, pressure doon sa storage tank mo. So, yung buong process na to, yan yung pangunahing gawain sa process from raw materials doon sa hanggang sa nagkaroon ka na ng bagong product. Then, hindi naman natatapos doon sa storage. So, kailangan mong i-monitor yung quality at saka yung quantity ng product mo. So, yun lang yung ibig sabihin dito sa image na to. Yan. So, dito naman guys, ay ito yung good example ng a simple process sa pagta-transfer ng meron kang liquid, halimbawa sa tank. Gusto mo siyang i-transfer into dito sa another tank, no? Ayan.
another tank. So, pupunta yan doon. So, dito meron tayong control valve. So, ang control valve mo, magko-close or mag-open. So, habang nagko-close or open yan, naapektuhan yung flow rate or yung daloy ng fluid dito. So, kung magko-close siya, hihina yung daloy ng fluid papunta dito sa another tank, no? Ngayon, meron tayong sensor. Yung sensor na yan ay siya yung actual na sumusukat doon sa fluid na dumadaan doon sa sensing element niya, no? Then, yung transmitter natin nakakabit diyan doon sa sensor, no? So, yung transmitter natin ipapadala lang niya yung process variable doon sa controller. Yung controller naman natin ay ikukumpara niya yung process variable na nababasa niya dito, yung actual na babasa niya versus doon sa ito yung set point, no? Tapos ikukumpara niya, then yung controller natin magdedesisyon kung magko-close or mag-open yung ating control valve. So in this example, ang set point mo halimbawa meron kang 50 grams per seconds, no? Meron tayong flow rate na ganyan. Gusto natin ito yung set point natin, bale. Ngayon, yung PB mo halimbawa nasa mga 60 grams per seconds. So mataas. So ang gagawin ng ating controller, isasara niya ito. Isasara niya para mag-read itong transmitter natin ng 50 grams per seconds, no? So kasi yun yung gusto natin na flow rate 50 grams per second. Ngayon, kapag ang flow rate natin, yung actual is nasa mga 40, no? 40 grams per seconds. So, ang gagawin ng ating controller ay bubuksan niya. Bubuksan niya to para magkaroon ng 50 grams per seconds na flow reading dito sa ating transmitter. So, yan lang yung basic concept dito sa image na to. So, dito naman sa illustration na to, ito ay example ng control loop sa isang process. So, meron kang control valve, sensor transmitter, then meron kang yung process medium mo dito, yung minomonitor mo yung level ng fluid dun sa process tank. Then meron kang controller, no? So, na-explain ko na to dun sa previous slide natin. So, basically, dito, ang part lang ng process is ito lang, yung control valve mo at saka ito, yung transmitter. Yan. So, ito lang yung mga instrument na physically connected doon sa process line. Yan. Yung controller, hindi ko siya sinama as part of the process kasi hindi naman siya directly nakakonect doon sa pinaka process medium natin. Yan. So guys, to illustrate yung mga iba't ibang process operation, meron tayong illustration dito. Ito yung oil refinery, for example. Meron niyang iba't ibang process, no? Process 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So for example, meron kang raw materials galing offshore, no? Ita-transfer yan, yung halimbawa, yung raw materials natin is crude oil, ita-transfer yan dito sa ating crude oil storage tank. Ito ay located onshore. Tapos, yung product na yan ay dadaan sa isang boiler. Paiinitin yan. Then, pupunta yan doon sa distillation tower. Yung distillation tower, may mga section yan na kung saan merong mga product based sa kanilang boiling point temperature. Ang lighter gas nasa taas, ang heavier ay nandito sa baba. Ang example niyan is yung bitumen asphalt. Yan. So, yan, distillation. Ang next process is conversion process. So, binabago ang heavy fractions
upang maging mas magaan at mas mataas ang halaga. So, dadaan siya sa isang catalytic cracking, hydrocracking. Then after that, pupunta siya sa treatment or purification, no? Tatanggalin yung mga impurities, like yung sulfur or hydrogen sulfide. Yan, so dito. Then after that, pinaghahalo, ang next process natin is yung blending na, no? Para magkaroon ng tamang specification doon sa product. Kapag meron ka ng product like LPG, gasoline, kerosene, diesel, yan. So pupunta yan doon sa ating storage tank, no? Either sa storage tank, terminal depot, gasolinahan, or sa mga industry, mga power plant na nangangailangan ng ganitong product. So pinakalayunin talaga is ang process control ay isang susi upang mapanatili ang kalidad, efficiency at kaligtasan sa buong refinery. Ayan. So dito naman guys, nandito na tayo sa pinaka main topic natin dito sa lesson number 2, ang kahalagahan ng process control. So number 1 is kinokontrol natin ang isang proseso para sa kalidad, efficiency at kaligtasan. So number 1, yung kalidad, mabawasan yung variability, yung pabago-bagong operating point, no? Ang gusto natin is stable siya, no? Yan, stable yung ating operation, no? Para hindi maapektuhan yung quality ng product na pinaproseso natin. So kailangan nating stable, kailangan mo ng good process control. Ang pangalawa is palakihin ang efficiency, no? For example, meron kang raw materials, tapos ipaprocess mo siya na less energy yung nagagamit mo para magkaroon ng new product. So, mas makakasave ka, mas tataas yung kita ng isang kumpanya, no? Yan. So, ma-achieve lang yung efficiency kapag gumagamit ka ng advanced technology. Technology ng like yung control system na ginagamit mo, o kaya yung paggamit mo ng mga intelligent field devices, no? So, yon, ma-achieve natin yung efficiency doon sa planta. Then, yung number 3 is yung kaligtasan. Importante to guys, para makontrol natin yung particular process. Kasi pag hindi natin na-control, ay magiging catastrophic, no? So, yun yung pinaka-main function ng process control. Yung uncontrollable, makontrol niya, no? So dito sa number 3, kahalagahan ng process control is yung kaligtasan. Yan. Importante ito guys, kumbaga yung safety, no? Both sa planta at saka dun sa tao na nagtatrabaho dun sa planta. Ngayon, halimbawa sa chemical or nuclear process, dito meron kang tank, so kailangan ma-monitor mo or ma-control mo yung pressure, no? Kung hindi, kalamidad ang end result. Dito naman sa boiler, kailangan ma-control mo yung pressure kasi kung hindi, sasabog yung boiler. Dito naman sa combustion ng air at exhaust, dapat ma-control mo siya, dapat balance lang yung air at saka exhaust. Yon, for ligtas na operation. So, yan yung kahalagahan ng process control. Katulad din ito dun sa ating makina ng sasakyan. So, kinokontrol natin yung air and fuel, no? Kasi kung hindi natin makontrol, yung makina ng sasakyan ay hindi maganda yung andar niya, no? At kung mapabayaan, pwedeng masira yung makina. So, ito yung mga process variable na kinokontrol. Halimbawa lang to, temperature, flow, pressure, level, no? Density. So, mayroon pang iba't ibang mga process variable na kinokontrol natin doon sa planta.